Sabi ng karamihan, nature na talaga ng mga lalaki ang manloko. At kahit napagsilbihan mo sila at hainan ng masarap na pagkain araw-araw, darating talaga ang oras na hahanap sila ng bagong putahe na matitikman. Pero putahe nga bang matatawag ang inihaw na isaw? O ang babaeng nagtitinda nun sa tapat ang kanyang binabalik-balikan? Hukom, Your Honors, ako nga pala si Judy Ann at ito ang aking kwento. Uy ate, bakit ba hindi ka pa nagluluto ng hapunan natin? Medyo nagugutom na ako eh. May sinaing na dyan pero wala pang ulam. Ha? Walang ulam? Bakit? Sabi kasi ng Kuya Wilbert mo, wag na akong magluto ng ulam dahil mag-uuwi na lang siya galing sa trabaho niya. Kapag dumating na siya, makakakain na tayo ha? Mamaya uuwi na rin yun. Nandito na ako! Oh, sakto. Ayan na pala ang Kuya Wilbert mo eh. Oh, ito na yung ulam. Kumain na kayo. Isaw? Isaw na naman ang dala mong ulam, kuya. Uy, ano ka ba, Gabo? Bakit? Totoo naman ah. Ilang araw nang puro isaw ang dinadalang ulam ni Kuya Wilbert, ate. Uy, ano ka ba? Aba, maangal ka pa? Bakit? May ambag ka ba rito sa bahay na to? Baka nakakalimutan mo, nakiusap lang sa akin ang ate mo para isama ka namin dito at patuluyin. Hindi naman ako umaangal, kuya. Ang akin lang naman, bakit hindi mo nalang hayaan si Ate Judy Ann na magluto kung puro isaw lang din naman ang iuuwi mo rito sa bahay? Gabo, tama na yan. Judy Ann, mabuti pa pagsabihan mo na yung kapatid mo ha. Hindi ko nagugustuhan kung paano siya sumagot-sagot sa akin ha. Kala mo may ambag dito sa bahay. Sige na Wilbert, ako nang bahala. Pagsasabihan ko siya. Maghain na ako para makakain na tayo ng sabay-sabay ha? Di na ako kakain. Kumain na ako sa baba. Wow, yun naman pala eh. Gabo, ano na naman ba yun ha? Tumigil ka na nga. Kumain ka na pala ha? Saan? Diyan ba sa tapat? Diyan mo ba biniling isaw na yan? Oo, bakit? May problema ba? Kaya naman pala bili ka ng bili ng isaw eh. Siguro nagpapapansin ka masyado dun sa bagong tindera ng isaw dyan sa tapat no? Gabo. Tumigil ka dyan ha. Huwag mo kong gawa ng kwento, Gabo. Tumigil ka na nga, Gabo. Itiko mo na yung bibig mo. Aba ate, alam kong mabait ka. Pero hindi ka ba nagdududa dyan sa asawa mo? Magtatatlong araw na yan na puro isaw ang inuuwing ulam dito sa bahay. Simula nang may bagong lumipat dyan sa tapat na nagtitinda ng isaw, puro isaw-isaw na tayo no? Akala mo ba hindi ko nakikita yung babaeng nagtitinda ng isaw? Maganda, sexy, mga tipo mo. Hoy, Gabo. Di ka ba talaga titigil sa paggawa mo ng kwento ha? Makakatikim ka na sa akin. Bakit? Totoo naman ah. Minsan mo na rin namang niloko si Ate Judy Ann. Gabo, ano ka ba? Alam mo ate, ikaw lang ang hindi naniniwala sa akin eh. Sinabi ko na sa'yo, niloko ka na minsan niyang asawa mo. Hoy, pinatunayan ko na kay Judy Ann na hindi ko siya niloloko. Kahit kailan, hindi. Gumagawa ka na naman ng kwento eh. Gusto mo talagang sirain kaming dalawa no? Sus, kung si ate nauuto mo, pues ako hindi. Talagang makakatikim ka na sa akin eh. Lumapit ka nga rito. Tama na pwede ba? Wilbert, kung hindi ka nakakain, sige na, pumasok ka na sa loob ng kwarto at magpahinga ka na doon, ha? Ikaw naman, Gabo. Bigyan mo naman ng respeto ang Kuya Wilbert mo. Asawa ko pa rin siya. Buwisit niyang kapatid mo eh. Pagod na nga ako sa trabaho, ito pang ibubungad sa akin. Leche, makatulog na nga. Gabo, ganyan ka na lang ba talaga lagi sa Kuya Wilbert mo, ha? Ate, nagsasabi lang naman ako ng totoo sa'yo. Minsan ka nang niloko niyang asawa mo. Hindi malabong ulitin niya ulit yun. Pwede ba? Tumigil ka na. Tapos na yun. Ate, hindi ka ba talaga nagdududa? Simula nang may bagong lipat na dalagang nag-iisaw dyan sa tapat, bili siya ng bili ng isaw. Dahil may pakiramdam ako, nagpapapansin siya dun sa babaeng yun. Ang hirap kasi sa'yo ate, hindi ka kasi lumalabas ng bahay. Tingnan mo, baka niloloko ka na naman ni Kuya Wilbert sa harapan lang mismo ng bahay natin. Tumigil ka na nga. Tapusin na natin tong pag-uusap nating ito, ha? Hindi ako titigil. Lika, papakita ko sa'yo. Ang alin na naman. Lumapit ka lang dito sa bintana, ate. Pwede ba, Gabo? Tigilan mo nga ako, ha? Halika na kasi, lumapit ka na rito. Sige na, oo na. Oh, ano ba yun, ha? Tingnan mo.
Oh, sinong titingnan ko? Eh di yung babaeng yun, ayun oh. Yung nag-iihaw ng isaw sa may tapat ng bahay natin. Nakikita mo ba? Ang ganda, di ba? Sexy. Hindi ba yan ang mga tipong babae ni Kuya Wilbert? Alam mo, Gabo, kapag hindi ka pa tumigil, maiinis na talaga ako sa'yo. Bakit ba kasi ang hilig mong magbulag-bulagan, ate? Bakit ba hindi mo maamin, ha? Tingnan mo nga, ang dami rin ng mga lalaking customer, oh. Kasi nga, maganda siya. Halos lumuwa na nga yung hinaharap niya sa sikip at liit ng suot niyang damit, oh. Umaalog pa habang nagpapaypay siya ng apoy. Huwag mo sabihin sa akin na hindi nakikita ni Kuya Wilbert sa tuwing bumibili siya ng isaw dyan sa babaeng yan. Eh ano bang gusto mong gawin ko, ha, Gabo? Paalisin niyang babaeng yan sa tapat ng bahay natin, ha? Ay, hindi ka talaga nag-iisip, ate. Ang akin lang, ayusin mo naman yung pananamit mo. Hindi ka naman ganyan bago ka pinakasalan ni Kuya Wilbert eh. Pinabayaan mo na rin kasi talaga yung sarili mo. Kaya yan, harap-harapan kang niloloko ni Kuya. Tama na nga tong pag-uusap natin na to, Gabo. Itong sasabihin ko sa'yo, ha? Hindi ako niloloko ng Kuya Wilbert mo. Yon ang panghahawakan ko, ha? Ay, ewan ko sa'yo, ate. Bahala ka sa buhay mo. Ang akin lang, mahirap magsalita ng ganyan kung wala ka namang hawak na pruweba. Hindi pa mapruweba yung gabi-gabi na lang bumibili ng isaw si Kuya Wilbert? Siguradong tuwang-tuwa siyang nakakakita ng umaalog-alog na hinaharap ng libre. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo, ha? Kung ayaw mong kumain ng isaw, eh di wag. Ako na lang ang kakain. Diyan ka na nga. Talaga, hindi ako kakain yan, no? Hukom, pinigilan ko na lang ang inis na nararamdaman ko sa kapatid ko at pailing-iling na tinalikuran siya. Kinabukasan, maaga akong gumising para ayusin ang mga gamit na dadalhin ni Wilbert sa trabaho niya, pati na rin ang almusal at baon niya. Judian, ayusin mo naman yung mga hinanda mong gamit ko. Kahapon nakalimutan mo yung pait at yung bagong martilyo na ilagay sa bag ko. Bumagal tuloy yung trabaho ko habang nagpapanday. Naku, pasensya na Wilbert, ha? Nawala kasi sa isip ko. Nga pala, ito na yung kape mo. At saka pagsabihan mo rin yung magaling mong kapatid, ha? Baka patalsikin ko siya rito sa pamamahay natin. Huwag ka mag-alala. Napagsabihan ko na siya. Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi ng kapatid mo, ha? Alam mo naman noon pa lang hindi na niya ako gusto. Hayaan mo na siya. Oh, ito na yung towel mo, ha? Salamat. Huwag mo nang ipatong kung saan. Isampay mo na lang dito sa balikat ko. Sige. Teka. Ano to? Anong ano to? Bakit yata may pula ka sa leeg? Teka, ano yan? Malamang kinagat lang yan ng lamok. Patingin nga ako. Huwag na, ano ba? Marumi ang kamay mo baka madumihan pa tong puti kong t-shirt. Titingnan ko lang. Parang hindi naman yan kagat ng lamok Para kasing... Ang ano? Anong iniisip mo, ha? Yan na nga bang sinasabi ko Mukhang nalalaso na ng magaling mong kapatid yung utak mo. Gusto ko lang namang tingnan. Yun lang. Yun lang? Di magsama kayong magkapatid. Teka lang. Bakit ba kailangan mo pa akong sigawan? Gusto ko lang namang makita Kagat nga to ng lamok, Judy Ann. Kung nililinisan mo kasi ng mabuti yung kwarto, di sana hindi tayo nilalamok. Aga-aga, huwag mo nga akong simulan. Teka, saan ka pupunta? Bakit tumayo ka na agad? Hindi ka pa tapos mag-almusal Sinira mo na yung araw ko Nakakawalang gana. Papasok na ako sa trabaho. Teka, sandali lang Wilbur. Aalis na ako. Huwag na tayo mag-usap. Ay nako. Ano yan ate? Parang nagdadabog na naman yung asawa mong umalis ng bahay ha. Wala. Huwag mo nang pansinin. Halika na, pumunta ka na rito sa lamesa nang makakain ka na rin ng almusal mo, ha? Ikaw, hindi ka ba kumakain? Hindi pa kasi ako gutom. Mamaya na. Mamamalengke na muna ako. Sasama na kita ate. Para naman may tagabuhat ka ng bayong. Hindi pa rin naman ako gutom Ganun pa. Siya, sige. Sige, sandali lang. Magbibihis lang ako. Bilisan mo Baka wala na tayong maabutan ng magandang klase ng karne at isda sa palengke niyan. Oo, bibilisan ko ng kumilos. Sige. Pagkatapos mag-ayos ni Gabo, dumiretso na kami sa palengke para mamili ng mga kakailanganin namin. Gabo,
bilisan mong kumilos ha. Doon muna tayo dumiretso sa may mga karne. Ay, karne, sa wakas. Mabuti naman at makakatikim na ako ng ibang ulam. Juday, aba, ngayon na lang ulit kita nakitang namalengke ah. Halika, bili ka na dito. Magandang araw po, Aling Rita. Pabili nga po ako nito. Pabili nga po ako ng 5 kilong isaw. Aba, kay gandang dalaga naman ni Rigbago kong suke. Ate, yan yun. Shh! Kang magsalita dyan, Gabo. Kamaingay. Ano, 5 kilong isaw ba ka mo, ha? Oho. O siya, saglit lang ha. Mamaya ka na, Judian. Aasikasuhin ko lang itong magandang customer. Bakit naman ho siya bang uunahin niyo, Aling Rita? Nauna kami rito ah. Ano ka ba naman, Gabo? Ayos lang yun. Lilinisan at itutuhog ko pa kasi yun isa-isa eh. Kaya baka naman pwedeng mauna na ako. Kami nga ang nauna. Hayaan mo na, Gabo. Pasensya ka na ha. Sige, mauna ka na. Salamat. Ay, si ate talaga oh. Para ka kasing bata. Dahil pinauna niyo ako, bibigyan ko kayo ng libreng isaw. Pumunta lang kayo sa isawan ko mamaya. Hindi na. Purgang-purga na kami sa isaw na yan. Gabi-gabi na lang. Nakatikim na pala kayo ng isaw ko? Paano? Hindi mo ba kami kilala? Hindi. Ilang araw pa lang kasi ako rito sa lugar na to. Sa umaga, namimili na ako ng paninda ko. Tapos lalabas na lang ulit ako ng bahay kapag magtitinda na. Kapit-bahay pero hindi kilala. O baka naman nagmamaang-maangan lang. Ano yun? May binubulong ka ba ha? Ang sinasabi ng kapatid ko, sige pupunta na lang kami sa isawan mo. Baka mamaya o bukas. Sige, saan ko yan ha? Ako nga pala si Glenda. Ikaw? Ako naman si... Ito na yung 5 kilong isaw para sa magandang customer ko. Ay, salamat po. Heto pong bayad. Salamat ganda. Sige, kailangan ko na pong umalis eh. Marami pa akong gagawin. Aasahan ko kayo sa isawan ko ha. Doon lang yun malapit sa may arko. Pilahan ng mga tricycle. Mauna na ako. Kung makapagsabi ng direksyon, kala mo hindi natin alam. Magkatapat nga lang ang mga bahay natin eh. Ay, Gabo, ikaw talaga? Tumigil ka na nga. Sus, nagpapanggap lang yata yun, hindi tayo kilala eh. Na hindi kanya kilala. Mukhang hindi naman niya talaga tayo kilala. Ikaw na rin naman na nagsabi. Madalang akong lumabas ng bahay, di ba? Malakas ang pakiramdam ko na nagmamaang-maangan lang yun, Ate Judy Ann. Parang ang init ng dugo ko sa babaeng yun. Tumigil ka na nga dyan, Gabo. Huwag mo sabihin pupunta ka talaga sa isawan niya. Bakit naman hindi? Mukha naman siyang mabait eh. Ay, ang dali mo talagang maloko, ate. Oy, ano nga bang order ninyo? Pabili nga po kami ng 1 kilong... aray. Uy, ate, bakit? Oh, Judy Ann, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nahihilo dyan? Alalahin na kita, ate. Sumandal ka sa akin. Hindi okay ang pakiramdam ko, Gabo. Bigla ako nanghina. Nanlalamig ka at saka namumutla ka nga talaga. Kailangan na natin makauwi, ate. Ay mabuti pa ngang iuwi mo na yung kapatid mo, Gabo. Aba, ay baka buntis na yan eh. Tsak matutuwa ang asawa mong si Wilbert kapag nalaman yon. Matagal na kayong kasal pero hindi pa kayo nagkakaanak eh. Hindi ako buntis, Aling Rita. Tama na, ate. Huwag ka na magpaliwanag kay Aling Rita. Umuwi na tayo. Kailangan na natin makauwi. Magpapara na ako ng sasakyan. Sige, Gabo. Nang makauwi na kami. Dito, ate. Dito tayo sa may silong ng bahay. Teka, nararamdaman ko ang paninikip ng dibdib ko at saka ang panunuyo ng lalamunan ko, Gabo. Papawiin natin yung uha mo, ate. Akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan, ha? Tara, dito. Pumasok ka. Ikakandado ko lang tong pinto. Teka, saan ka pupunta? May kukunin lang ako dun sa may drum. Nagsisimula na rin sumakit ang tiyan ko, Gabo. Parang kinakain na ng laman loob ko ang sarili kong bituka. Hintayin mo lang ako, ate, ha? Teka lang, sandali lang. Ito na. Teka, ano yan? Ano yung nasa sako na yan? Isa yung buhay na kambing. Ano? Saan galing yan? Magdadalawang araw ko na itong binili. Binili ko to para sa'yo. Kumain ka na.
Alam kong matagal ka nang hindi nakakakain ng buhay na hayop at nakakainom ng mainit na dugo. Kaya nanghihina ka na naman. Pero Gabo, ayoko. Ate, kahit anong gawin mong pagtalikod sa tunay mong pagkatao, lalabas at lalabas pa rin yan. Isa kang aswang. Isa kang aswang na gumon. Kahit na pagbali-baliktarin mo ang mundo, ganun ka na. Basta ang mahalaga, hindi ka nananakit ng tao. Hayop lang naman to eh. Kinakain din naman talaga to. Ang kaibahan lang, kakainin mo siya ng buhay. O baka namang gusto mong tuluyan ka ng manghina at mamatay. Pero kasi... Wala nang pero-pero. Kumain ka na. Hindi ba nangako ako sa iyo na hindi kita pababayaan? Ginagawa ko lang din kung paanong ginagawa ni tatay at mama noong nabubuhay pa siya. Si tatay ang tagahanap na makakain ni mama sa tuwing umaatake ang pagiging aswang niya. Alam ko hindi yun magagawa ni Kuya Wilbert para sa'yo kasi hindi naman niya alam ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Kaya nga ako nandito eh. Aray! Kumain ka na ate, kumain ka na. Makinig ka naman sa akin oh, sige na. Gabo, pumikit ka. Baka makita mong liwanag ng buhok ko at mawala ka na naman sa katinuan. Alam mo naman na kapag nakikita ng isang normal na tao ang liwanag ng buhok, nababaliw sila, gaya na nangyari sa'yo dati. Sige ate, pipikit ako. Kahit anong mangyari, Gabo, wag na wag kang magmumulat ng mata, ha? Oo ate, umasa ka. Hindi ako titingin. Naramdaman ko ang paghaba ng buhok ko. Naramdaman ko ang kakaibang init ng anit ko nang magsimulang lumiwanag ang buhok ko. Kakaibang liwanag yun na nakakasilaw. Agad na gumapang sa sahig ang aking buhok palapit sa nakataling kambing. Niyakap nun ang kambing hanggang sa humigpit yun at magwala. Humuni yun ng malakas at dahil nakabukas ang bibig ng kambing, doon na pumasok ang buhok ko sa bunganga noon, kasabay ng iba pang kumpul ng buhok ko. Sa isang iglap lang, bumalik na ang lakas ko. Gabo, Ate, ano? Okay ka na? oo, Nawala na ba yung liwanag sa buhok mo? At saka bumalik na ba sa dati yung haba niyan? oo. Pwede ka nang humarap ulit. Okay, sige. Uy, mukhang gutom na gutom ka nga ah. Tuyong-tuyo tong kambing oh. Halos walang natira. Gabo, salamat ha. Sus, wala yun ate kita. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Lumakas na ulit ako. Pati pakiramdam ko lumakas na rin. Ramdam ko yung kakaibang lakas na dumaloy sa buong katawan ko nang makakain ako at makainom na ako ng dugo ng buhay na hayop. Tingnan mo to. Kontrolado ko na naman ang paglabas ng pangil at mahahabang kuko ko na dati hindi ko magawang palabasin. Kasi nga, humihina ka talaga kapag matagal ka nang hindi nakakakain ng buhay na hayop. Kaya salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakakain. Hindi babalik ang lakas ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Simula nang pinili kong sumama sa'yo rito, hindi kita pababayaan. Alam mo naman na matagal ko nang gustong talikuran ng pagiging aswang na gumon ko simula nung makapag-asawa ako at muntika na kitang ilagay sa panganib. Kaya hanggat kaya kong pigilan pa ang gutom ko, gagawin ko. Tinatak mo na kasi sa isip mo na ikaw ang may kasalanan nung minsan akong muntikan ng mapahamak. Ilang beses ko ba kasing sasabihin sa'yo ate na ako nga ang dapat sisihin? Ako may kasalanan nun. Sa sobrang curious ko kung totoo bang mawawala sa sarili ang sino man na makakakita ng liwanag ng buhok mo, kaya ginawa ko. Kaya tumingin ako nang hindi mo alam. Buti na lang at binalik mo ako sa katinuan nun. Naalang-alang sa pagbalik ko sa katinuan, nagsakripisyo kang putulin ng buhok mo kahit alam mo masasaktan ka na sobra. Halos 1 linggo ka rin nagkasakit nun, di ba? Dahil ang buhok ko rin naman ang tanging pangontra sa pagkawala mo sa sarili. Sabi ni Mama, ang buhok ko lang din na magpapabalik sa katinuan ng sino man na makatitigan na nagliliwanag kong buhok. Nagugupit lang ako ng buhok at ilalaga at saka ipapainom. Yun lang ang ginawa ko. Kaya nga hindi mo dapat sisihin ang sarili mo ate. Dahil kung tutusin, ikaw pa rin ang nagligtas sa akin. Pero kahit na, Gabo, kung hindi naman ako aswang na gumon, una pa lang, wala na sana mangyayari na ganun, di ba? Kung pwede lang mawala to, matagal ko nang ginawa. Kung pwede ko lang din kunin sa iyo yung pagiging aswang na gumon mo, kinuha ko na ate. Alam mo naman na matagal na ako naiingit na may ganyan kakayahan eh. Ni hindi nga kita naiintindihan kung bakit gusto mong maging aswang eh. Ayoko kasi na maging normal na tao lang. Gusto ko na may kakayahan ako tulad ng ganyan. Para anumang oras na may umapi sa akin o manakit sa akin,
Kahit na sa'yo ate makakaganti ako kagad. Pero tingnan mo naman, kailangan ko ring manakit ng hayop para lang mawala ang sakit na nararamdaman ko. Para lang mapawi yung gutom at uhaw ko. Ang mahalaga, hindi tao ang sinasaktan mo at kinakain mo ate. Yun naman ang importante. Kaya sa susunod, wag mo nang pigilin masyado yung gutom mo ha. Huwag ka masyadong makontento sa mga lutong bahay dahil alam mong pagkain yun ng buhay. At dugo ang tunay na magpapawi sa gutom at uhaw mo. Ate, nandito naman ako para bumili ng buhay na hayop para makain mo. Basta magsabi ka lang sa akin. Natatakot kasi ako mahuli ako ng Kuya Wilbert mo. Kapag nalaman niyang aswang ako, sigurado mawawala siya sa akin. Kaya nga sa tagal na naming kasal, hindi ko pa rin magawang aminin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Tama lang naman na hindi mo aminin sa kanya ate. Hindi siya katulad ni tatay na tanggap si mama nung nalaman niyang aswang na gumundin si mama. Magkaiba sila. Ngayon pa nga lang, alam kong niloloko ka na naman niya. Malakas ang kutob ko. Tama na yan, Gabo. Huwag na natin tong pag-usapan, ha? Pwede ba? Wala kang pruweba sa bagay na yan. Pues, makakuha lang ako ng ebidensya na may sabit si Kuya Wilbert. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin yun kagad sa'yo. Kahit na alam kong masasaktan ka. Gusto kong patunayan sa'yo na noon pa lang, tama na talaga ako. At kung mapatunayan mo nga, ano bang inaasahan mong gagawin ko? Iwan mo na si Kuya Wilbert. Asawa ko siya, Gabo. Hindi ko siya maiiwan ng ganun-ganun lang. Di tatanggapin mo pa rin siya? Ganun ba? Ayokong sagutin yan ngayon, Gabo, ha? Halika na, lumabas na tayo rito. Ay, sige na nga. Tara na, umakyat na tayo sa taas. Oh, wag mong kalimutang ikandado tong pinto ng silong, ha? Eto na, ikakandado ko na. Mamayang gabi ko na lang itatapon yung katawan ng kambing. Delikado kapag ngayong umaga baka may makakita pa. Sige, wag mong kakalimutan, ha? At baka maisipan ni Kuya Wilbert mo na pumasok dito sa silong at makita yun. Oo ate, tatandaan ko yan. O sige na, mauna ka nang umakyat. Hindi na. Hihintayin na kita. Ay, grabe! Ang sarap talaga ng isaw na tinitinda mo, Babes Glenda. Bigyan mo pa nga ako ng mga 10 pa, ha? Mukhang bukas na yung isawan sa may tapat Karamihan, mga lalaki ang bumibili. Ang ingay-ingay tuloy dito sa tapat ng bahay natin. Hayaan mo na. Ganun talaga ang negosyo. Ay, siguradong babalik at babalik ako rito. Huwag kang magsasarado ha, Babes Glenda. Boses pa lang sigurado si Kuya Arman yun. Napakababaero talaga ng lalaking yun. Huwag ka na kasing makichismis pa sa mga naririnig mo, Gabo. Bilisan mo nang ikandado yung pinto ng silong at umakyat na tayo sa taas. Magluluto pa ako ng pananghalian nating dalawa Ay nako, wala tayong lulutuin ate. Nakalimutan mo na yata na hindi tayo nakapamalengke. Ay, naku, oo nga pala. Naku, baka magalit ang Kuya Wilbert mo kapag wala siyang nadatnan na pagkain pag uwi niya galing sa trabaho. Sus, kahit magpustahan pa tayo ate, kumain na si Kuya Wilbert. At ipupusta ko sa puntod ni na mama na sa isawan na naman siya kumain dyan sa tapat. Ay naku, Gabo, yan ka na naman, ha? O sige ate, magpustahan tayo ha. Mas pinili ko na lang na hindi napansinin si Gabo. Dumating si Wilbert na mas late sa inaasahan ko ng gabing yun. Tandang-tanda ko pa na yun lang ang unang beses na umuwi siya ng gabing-gabi mula sa trabaho. Pero kahit na ganun, imbis na pagbubunga nga ang isinalubong ko sa kanya, nag-alala pa ako. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na May nangyari bang problema sa trabaho, ha? Baka naman galing sa kabit. Gabo. Pwede ba? Tigilan niyo na muna akong magkapatid. Masama ang pakiramdam ko. Tsaka patayin niyo nga yung ilaw. Sisilaw ako. Teka, bakit? Masakit bang mata mo? May sakit ka ba, Wilbert? Patingin nga. Huwag mo akong hawakan! Aray! Hoy! Hindi mo naman siguro kailangan paluin pa yung kamay ni Ate Judy Ann. Ayos lang ako, Gabo. Kumalma ka dyan. Wilbert, ano ba nararamdaman mo? Patayin niyo sabi yung ilaw Nasisilaw ako. Naku, nasisiraan na yata talaga ng ulo to si Kuya Wilbert Nag-addict ka ba? Parang hindi kasi siya mapakali ate. Tinatawanan mo ba ako? Ha? Narinig mo ba akong tumawa? Narinig kong tumawa ka. Wilbert, hindi ka niya tinatawanan. Ano ba nangyayari sa'yo?
Kausapin mo nga ako ng matino. Baka naman gumagawa lang ng eksena yung si Kuya Wilbert para hindi niya sagutin yung tanong mo kung saan ba talaga siya galing at kung bakit ngayon lang siya umuwi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako galing. Anong hindi mo alam? O baka naman hindi mo lang masabi. Huwag niyo nga akong guluhin. Sumasakit ang ulo ko eh. Magpapahinga muna ako. Mas gusto ko na lang matulog. Teka lang, bakit hindi ka muna kumain? Para naman makainom ka ng gamot. Wala akong ganang kumain. Ha? Papasok na ako sa kwarto. Nakakasilaw ang liwanag ng ilaw dito. Lalong sumasakit ang ulo ko eh. Kaya naman pala wala ka ng ganang kumain eh. Ayan ate. Amoy na amoy sa katawan niyang asawa mo na amoy usok siya. Hulaan ko, kumain ka dyan sa isawan sa tapat no? Gabo, ano na naman ba yung pinagsasasabi mo dyan? Tama na. Totoo naman yung sinasabi ko ah. No? Dumaan siya sa harap ko, kaya amoy na amoy ko yung usok sa damit niya. Talagang pinupuno mo na ako ah. Ano? Bakit? Tama naman ako, di ba? Wala kang baon ngayon na isaw kasi alam mong nahahalata ka na namin. Kaya ang ginawa mo, kumain ka na lang mag-isa. Sumusobra ka na talaga. Wilbert, ano ba? Huwag mo namang kwelyuhan ng kapatid ko. Ano ba? Kahit gaano ka pa kagaling magtago, lumalabas at umaalingasaw pa rin ng kalokohan mo, kuya. Hindi mo maitatanggi. Amoy na amoy kita oh. Ganun ba talaga kasarap ang isaw ng babae mo? O baka naman yung babae mismo ang masarap? Talagang hindi ka titigil ah. Tama na yan. Tama na, tumigil na kayong dalawa. O ano, sige, suntukin mo ako. Tama na, Gabo. Talagang susuntukin kita, ha? Aray! Teka, ano nangyayari sa'yo, Wilbert? Gabo, ano ginawa mo sa kanya, ha? Aba, kita mo naman ate. Wala akong ginawa sa kanya. Siyang nakahanda ng suntukin ako nang bigla siyang dumating. Ang sakit ng tenga ko. Ano nangyayari sa'yo, Wilbert? Tulungan mo ako dito, Gabo. Parang matutumba ang kuya mo eh. Ang sakit! Ang sakit ng tenga ko. Parang may tumutusok. Ano? Ano yun? Naku! Yan! Baka kakakain mo yan ng isaw. Gabo, tumigil ka na. Ang sakit. Ang sakit, Judian. Tulungan mo ko. Bakit parang nagyayelo sa lamig ang kamay mo? Hindi ko alam. Teka! Nasusuka ako! Wilbert, ano nangyayari sa'yo? Kita mo na yun, ate? Nakikita mo ba yan? Puro isaw ang sinusuka ni Kuya Wilbert. Mamaya na nga yan, Gabo. Nag-aalala ako sa kuya mo. Tumigil ka na muna, ha? Pakiusap. Dali na kaya natin siya sa ospital. Hindi pa rin tumitigil ang pagsusukan niya eh. Judian, tulungan mo ako! Anong gagawin ko? Teka, ano yun? May kulay itim na sinuka si Kuya Wilbert. Teka, parang balahibo. Wilbert? Wilbert, gumising ka! Mukhang nawala na siya ng malay, ate. Tulungan mo ko. Dali natin siya sa kwarto, Gabo. Alalayan mo ko. Ay, sige na nga. Nang makarating kami sa kwarto. Gabo, ihiga natin siya ng maayos. Nako, hindi nga normal ang lamig ng kamay ni Kuya Wilbert. Hubarin mo nga yung suot niyang sapatos. Tingnan mo kung malamig din. Malamig din, ate. May maling nangyayari sa kuya mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa ako sigurado. Pero may nararamdaman akong kakaiba. Sus, baka naman hindi lang natunawan si Kuya Wilbert. Ikaw ba naman ang kumain ng sandamakmak na isaw sa loob lang ng ilang araw? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, may kalokohan pang ginagawa yung si Kuya Wilbert. Magmamaangan pa siya. Wag na muna natin itong pag-usapan, pwede ba? Babalikan ko lang muna yung sinuka ni Kuya Wilbert mo. Para kasing may nakita tayong kumpul ng balahibo dun eh. Sasama na ako sa'yo, ate. Sinamahan nga ako ni Gabo papunta sa kusina. Gabo, tingnan mo to. Mukhang kumpul nga ng balahibo. O baka naman buhok. Buhok ng tao? Oh, teka, nakikita mo ba to, ate? Kukuha lang ako ng stick para matusok ko. Ito, nakikita mo ba to? Parang may puti pang sinulid na kasama. Oo, nakikita ko. Nakakadiri naman. Ibig sabihin hindi malinis yung kinakain na isaw ni Kuya? Hindi.
Anong hindi ate? Sa tingin ko, nababalutan ng palipad hangin ng Kuya Wilbert mo. Palipad hangin? Ano naman yun? Parang dasal na kayang magmanipula ng utak ng isang tao. May orasyon na kargado na tinatawag. Orasyon na kargado? Ang ibig naman sabihin nun, kapag matagal na panahon ng inorasyon na ng isang tao, mabilis lang na umepekto ang palipad hangin. Makokontrol na ng kung sino mang nagbitaw ng orasyon ang taong tinamaan nun. Kaya siguro napapansin ko na nagiging mailap sa akin ang Kuya Wilbert mo. Teka nga. Gumagawa ka lang ba ng dahilan para mapatunayan mong may mali kay Kuya Wilbert? Kahit ang totoo lang naman may kabit siya kaya nagiging ganyan siya makitungo sa'yo? Nagbubulag-bulagan ka na ba ate? Pinagtatanggol mo lang yata talaga si Kuya Wilbert eh. Hindi Gibo. Nararamdaman ko talaga na nababalutan ng palipad hangin ng kuya mo. Nakita mo naman 'di ba? Parang nawawala siya sa sarili. Sige na nga. Sino naman ang gagawa nun sa kanya, Aber? Hindi ko rin alam. Baka yung babae niya. Yung nagtitinda ng isaw sa tapat. Yan ka na naman sa mga hinahala mo eh. Aba, kitang-kita. Malinaw na malinaw sa mga isinuka ni Kuya Wilbert. Ayan, mga isaw. Kung ayaw mo pa ring maniwala, tara. Bumaba tayo at pumunta dyan sa may tapat. Magkukunwari akong bibili tayo. Di ba sinabi pa ng babaeng yun na libre daw ang isaw natin kapag bumili tayo? Tara, nang magkabistuhan na. Ano ka ba naman, Gabo? Bumalik ka nga dito, huy! Gabing-gabi na eh. Hindi mo ako mapipigilan ate. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang. Pero paano Kuya Wilbert mo? Mabilis lang tayo, tara na. Ayoko. Huwag na tayong tumuloy, Gabo. Ayoko ng gulo eh. Hindi mo malalaman na niloloko ka talaga ng harap-harapan ni Kuya Wilbert kung hindi ka kikilos ate. Ayokong magpadala sa pagdududa mong wala namang pruweba. Pwes ngayon, nararamdaman kong makakahanap na ako ng ebidensya. Kaya tara na, Ate Judian. Aray, ano ba? Huwag mo naman akong hilahin. Tandang-tanda ko pa ang dinatnan naming senaryo sa may tapat. Maraming lalaki ang nakasubsob sa lamesa dahil mukhang kanina pa nagiinuman doon ang mga tricycle driver. Isang lalaki na lang ang gising pa, pero halatang nakainom na. Habang si Glenda, nag-iihaw pa rin sa pwesto niya. Wala na akong nagawa nang hinila na ako ni Gabo papalapit doon. May isaw pa ba? Uy, kayo pala. Oo, meron pa. Madami pa. Hindi ko akalain na makakapunta kayo. Taga rito lang ba kayo? Diyan lang kami nakatira sa tapat Magkapit-bahay lang tayo kung tutuusin. Diyan sa tapat? Huwag mo sabihin na hindi mo alam. Ilan bang isaw ang bibilhin nyo? 10. Bigyan mo nga kami ng 10 isaw. Uy, Gabo, ayusin mo naman yung pakikipag-usap mo sa kanya. Teka lang Sige, tatapusin ko lang tong isaw na iniihaw ko bago ko lutuin yung sa inyo. Maupo muna kayo. Ikaw pala yan, Judian. Magandang gabi ho, Manong Arman. Eto naman. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo na akong tinatawag na Manong Teka, ito na ba yung kapatid mo? Aba, tumagay ka muna rito, Gabo. Salamat na lang ho. Eto naman, tumagay ka na rito, iho. Ang tagal ko na kayong hindi nakita Ang dalang nyo kasing lumabas ng bahay ninyo. Tuloy, hindi nyo na alam ang nangyayari sa paligid nyo. Lalo ka na, Judian. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Shush, baka naman pagkamalan nyo pa akong tsismoso niyan Ito na yung pinapaihaw mong isaw, Mang Arman. Hindi ko alam kung anong mabango yung isaw ba o ikaw mismo, Glenda. Mukhang lasing na kayo, Manong Arman. Sa tingin ko, mas makakabuti kung umuwi na kayo. Ayos lang kahit hindi ako umuwi at magdamag akong mag-inom, no? Wala namang mangingialam at maghahanap sa akin dahil wala naman akong asawa. Single to, no? Kaya nga sinasabi ko sa'yo bakit hindi na lang ako, Glenda, ha? Ako na lang sana at hindi si Wilbert. Eto na nga kaharap mo yung mismong asawa niya, Anong ibig mo sabihin, Mang Arman? Ayokong magsalita. Ayokong magbukang chismoso Lasing na kayo. Umalis na kayo sa tindahan ko. Bakit mo ba siya pinapaalis? Mukhang natatakot ka yata na may sabihin sa amin si Mang Arman Ayoko ng gulo sa tindahan ko. Yun lang. Yun lang ba talaga? Gabo, tama na yan. Ayan!
Masyado ka kasing mabait, Judian. Kaya yun. Mukhang harap-harapan kang iniiputan sa ulo ng asawa mo. Bakit ba hindi mo na lang kami diretsuhin, Mang Arman? Tumagay ka muna. Oh, tagay. O sige, akin yung tagayan. Uy, ano ka ba naman, Gabo? O yan, naubos ko na yung alak ha. Ano ba yung sasabihin mo, Mang Arman? Ay, mukhang hindi na maganda ang tama ng alak sa akin. Nahihilo na yata ako eh. Ano ba? Magsalita ka na nga, Mang Arman. Nahihilo na ako. Ayan, bumagsak na sa lamesa. Hoy, Mang Arman! Mang Arman, gumising ka nga! Gabo, tama na yan. Nawala na ng malay si Mang Arman sa sobrang kalasingan eh. Hindi mo na siya magigising yan. Teka lang aasikasuhin ko lang yung order nyo. Masaya ka siguro at nakahinga ng maluwag, no? Ha? Ano? Ilalaglag ka na sana ni Mang Arman di ba? Sasabihin niya na sana ang relasyon mo kay Kuya Wilbert kung hindi lang siya nawalan ng malay. Uy, Gabo, ano ka ba? Teka hindi ko alam ang tinutukoy mo. Ilang araw ka palang simula na makalipat dito sa lugar namin, hindi ba? Tapos ganyan na kagad ang maririnig naming balita tungkol sa'yo? Masyado yatang matalas ang pananalita mo. Bakit hindi? Lalo na't alam kong tinatago mong baho. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Matagal nang malakas ang kutob ko, no? Gabo, tama na yan. Umalis na tayo, halika na. Pasensya ka na, Glenda, ha? Hindi ate, teka lang. Hindi pa ako tapos eh. Bago kayo umalis, kunin mo na tong isaw na to. Sinabi ko naman sa inyo kanina na libre na to kapag pumunta kayo dito sa isawan ko bilang kapalit sa pagpapauna nyo sa akin sa palengke. Para naman quits na tayo. Heto, kunin mo. Hindi namin yan tatanggapin. Kunin mo na. Ano ba? Kailangan mo pa bang hawakan yung kamay ko? Bitiwan mo nga ako. Ay, masyado ka mailap ha. Hindi maganda yan. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga yung pisngi ko. Lumayo ka nga sa akin. Sayang, akala ko pa naman magiging magkasundo tayo. Sana naman umamo ka sa akin dahil wala naman akong kasalanan sa'yo. Uy, Gabo, ayos ka lang ba ha? Mukha na tameme na ang kapatid mo. Totoo naman kasi na wala akong kasalanan sa kanya para umasta siya ng ganyan sa akin. Glenda, pasensya ka na sa inasal niya ha. Aalis na kami. Sige. Sana magustuhan niyo ang tininda kong isaw. Salamat dito ha. Uy, Gabo, tara na, bilis. Ha? Uy, ano ka ba? Ayos ka lang ba? Bakit parang natigilan ka dyan? Ayos lang ako, ate. Parang nag-init lang yung katawan ko. Masyado rin kasing mainit yung mga pinagsasasabi mo kay Glenda. Alam mo, kanina nakakahiya ka. Sige ate ha, mauna na ako sa taas. Ikaw nang mag-lock ng gate. O teka, bakit nagmamadali ka? Maliligo lang ako. Gabi na. Basta ate, maliligo lang muna ako. Okay. Sige. Madaling araw nang magising ako noon. Kakaiba ang pakiramdam ng pagkakagising ko dahil may kakaiba kong enerhiya na nararamdaman. Tiningnan ko sa tabi ko si Wilbert at tulog na tulog pa rin siya. At hindi nagtagal, munting ungol mula sa kwarto ni Gabo ang narinig ko. Nagpasya akong bumangon at puntahan siya. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan kung nasaan siya. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko hukom. Kitang-kita ko si Gabo na walang suot na damit at may isang babae ang nakaibabaw sa kanya na wala ring saplot. Umangat ang kanang kamay ng babae at nakita ko ang mahahaba niyang kuko. Kaya agad akong nagpanik. Sino ka? Layuan mo ang kapatid ko! Ang galing din ng timing mo, no? Kung hindi lang sana malakas ang ungol ng kapatid mo, di hindi ka sana nagising. Sino ka? Sumagot ka! Humarap ka sa akin! Ipakita mo ang mukha mo! Sige. Oy, isang ka pupunta. Hindi pa tayo tapos. Grabe ang pag-iinit ng katawan ko sa iyo. Paligayahin mo pa ako. Gabo! Hoy! Gabo, gumising ka dyan!
Hindi mo siya basta-basta matatanggalan ng pagnanasa. Nasa akin ang atensyon niya ngayong gabi. Sino ka ba at anong ginagawa mo sa kapatid ko? Tingnan mo kung makikilala mo ko. Hindi ka tao! Isa kang aswang! Ang galing mo ha, at mukhang hindi ka rin ganun katakot na makakita ng tulad ko. Hindi normal ang laki ng bibig mo na may maliliit na ngipin. Mahahaba ang kuko mo at hubot-hubot ka. Ibig sabihin, ginagamit mo ang katawan mo para makapang-akit ka ng lalaking bibiktimahin mo. Anong klaseng aswang ka? Bago ko sagutin ang tanong mo, sagutin mo muna ako. Wala ako nakikitang kahit konting takot sa mga mata mo kahit alam mong aswang ako. Bakit? Nakakita ka na ba ng katulad ko dati? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Umalis ka sa pamamahay ko at layuan ng kapatid ko para walang gulo. Ayoko makasakit ng tulad mo. At bakit? Bakit ko naman gagawin ang inuutos mo? May labang ka ba sa akin? Layuan mo ang kapatid ko. Bumalik ka na rito sa kama. Sige na. Tingnan mo nga. Mukhang hindi gusto ng kapatid mo na mawala ako. Anong ginawa mo sa kanya? Kaya ng sinabi mo. Nakakit ko siya. Nalunod siya sa pagnanasa sa akin. Pinag-iinit ko sila hanggang sa gusto nilang maikama ako. At kapag nasa kama ko na sila, humaling na sila sa akin. Dun ko sila papatayin. Habang sarap na sarap sila sa pinararanas ko. Dun naman sila mamamatay sa mga kamay ko. Dun ko kukunin ang puso nila at kakainin sa mismong harapan nila. Sisipsipin ko ang utak nila dahil dun ko nakukuha ang alaala nila na magpapatagal pa ng buhay ko at magpapabata pa lalo sa akin. Kung ganun, wag ang kapatid ko. Humanap ka ng ibang bibiktimahin mo. Bakit naman ako hahanap pa ng iba kung nandito na siya mismo sa harapan ko? At isa pa, masyadong pakialamero ang kapatid mo. Hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila niya. Teka, anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Malalaman mo rin kung sino ako. Sa ngayon, iba ang pakay ko kaya ako nandito. Kung ang akala mo masasaktan mo ang kapatid ko, pues nagkakamali ka. Hindi ako papayag na galawin mo ang kapatid ko. At bakit? May magagawa ka ba? Meron! At ano naman ang laban mo sa akin? Bakit hindi mo subukan? Sige, hetong sayo. Tikman mo kung paano ko sisipsipin ang utak sa ulo mo! Humahaba rin palang dila mo. Hindi mo ba alam? Ito ang pinasok ko sa mismong lalamunan ng binibiktima ko at ito ang hahagilap sa puso nila para makuha at makain ko. Hindi ko pinapatay ang mga babaeng katulad mo. Pero dahil kinakalaban mo na rin ako, mapipilitan akong masaktan ka rin. Ganon din ako. Wala akong balak na kalabanin ka. Pero dahil hindi mo nilulubayan ang kapatid ko, mapipilitan din akong masaktan ka. Kung makapagsalita ka para may magagawa ka, ano bang kaya mong gawin? Heto! Ano ginagawa mo? Bakit tinatanggal mo ang bandana dyan sa ulo mo? Manood ka! Ano nangyayari? Bakit lumiliwanag at humaba ang buhok mo? At gumagalaw ng kusa? Huwag mong sabihin, hindi ka rin isang normal na tao! Teka, bakit hindi ka nawawala sa sarili kahit nakita mo nang lumiliwanag ang buhok ko? Dapat nababaliw ka! Huwag mong sabihin na yun lang ang kakayahan mo! Mahinang klaseng nilalang ka lang pala. Kaya pala hindi ka masyadong nagulat at natakot na makakita ng tulad ko. Yun pala, isa ka rin kakaiba na hindi ka rin tao. Pero hindi naman ibig sabihin na magkakampi na tayo. Hindi naman tayo magkauri. Iba ka at iba ako. Ano ba? Ang tagal naman. Masyado na ako nang iinit sa'yo.
Bumalik ka na rito sa kama. Paano ba yan? Pinababalik na ako ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya masyadong pahihirapan. Ano to? Ano tong nakapulupot sa pako? Buhok? Oo. Kung hindi ka nababaliw gamit ang buhok ko, lalabanan na lang kita gamit ito. Hindi ka makakalapit sa kanya. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako pakakawalan, ikaw ang uunahin ko. Hayaan mo na sipsipin ng dila ko ang utak mo. Hindi ka naman masasaktan masyado. Teka, bitawan mo ang dila ko. Anong akala mo ha? Ganon ako kahina? Pwes hindi at papatunayan ko yan sa'yo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang dila ko. Nabitawan agad kita. Napakalakas ng puwersa mo. Mukhang alam ko na kung anong klaseng aswang ka. Aswang na gumon ka, tama ba? Teka, paano mo nalaman? Sa lugar ko dati, ubos na ang lahi nyo. Mga katulad ko na lang na mandarangkal ang natitira. Ibig sabihin, mandarangkal na aswang ka? Oo. At akala mo ba matatablan ako ng pagkawala sa sarili kapag nakita ko ang nagliliwanag mong buhok? Akala mo ba masisipsip ng buhok mo ang katinuan ko? Nagkakamali ka. Hindi yan tumatalab sa katulad kong aswang. Tumatalab lang yan sa mga ordinaryong tao dahil mahihina ang enerhiya nila. Kung tutuusin, pareho lang tayo. Napapawala mo sa sarili ang isang tao gamit ang mahaba at nagliliwanag mong buhok. Habang ako, napapawala ko rin sila sa sarili gamit ang palipad hangin. Bukod doon, kaya ko rin silang pag-initin para magnasa sila sa akin. Sa lahat ng sinabi ko, ngayon, sabihin mo na may laban ka ba sa akin? Alam kong mas malakas ka sa akin, lalo na't wala akong alam tungkol sa mga kagaya mo. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na wag na nating paabutin pa to sa gulo. Kung kailangan mo ng ibang bibiktimahin para mapawi ang gutom mo, pakiusap. Wag ang kapatid ko. Hindi ko naman napili ang kapatid mo para lang pawiin ang gutom ko. Siya ang pinili ko dahil mainit siya sa paningin ko. Gusto ko siyang alisin sa landas ko. Pero bakit ang kapatid ko? Ang dami pang kwento. Pigilan mo ako kung kaya mo akong pigilan. Dahil buo na ang desisyon ko na patayin ang kapatid mo. Sisipsipin ko ng buong buo ang utak niya. Hindi mo siya malalapitan. Pinuluputan mo na naman ang pako ng buhok mo. Kahit anong pigil mo sa akin, wala ka pa ring laban. Ano ba? Bitawan mo ang buhok ko! Hindi ko hayaan na mapigilan mo ko sa bala ko kung kailangan kong... Sumisikat na ang araw! Hindi maaari! Teka, saan ka pupunta? Bakit parang nagpapanik ka na ngayon, ha? Hindi maaari. Hindi ako pwedeng maabutan ng bukang liwayway. Bitawan mo ako! Tanggalin mo ang pagkakapulupot ng buhok mo sa akin! Hindi kita pakakawalan! Bitawan mo ako! Ang buhok ko! Naputol ang dulo ng buhok ko! Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo! Ate? Gabo, huwag kang magmulat ng mata. Pumikit ka. Nasaan yung gumuna ko? Sige ate. Teka, bakit nakahubad ako? Magdamit ka habang hindi ka tumitingin sa akin. Siguruhin mong pumikit ka ha. Naiintindihan mo ba ako? Oo, sige ate. Magbibihis na ako. Yan ate. Medyo okay na ako. Ayos ka na rin ba? Oo, Gabo. Teka, ate, ayos ka lang ba? Bakit parang nanghihina ka? Ba't nang nalambot yata yung mga tuhod mo? Naputulan ako ng buhok habang nasaan yung gumuna ko. Ano? Hala,
Naku, oo nga no. Halos isang dakot ng buhok ang natanggal sa'yo ah. Bakit? Anong nangyari? At saka bakit nasaan yung aswang na gumun ka? Wala ka bang naaalala? Ha? Ano ibig mo sabihin? Natutulog lang naman ako ah. Hindi mo ba maalala yung lahat na nangyari kani-kanina lang? Kanina lang? Wala ate, wala. Pwes, ikukwento ko sa'yo lahat. Hindi makapaniwala si Gabo sa lahat ng ikunento ko sa kanya. Ano? Totoo lahat ng yun ate? May iba pa bang uri ng aswang na umatake sa'yo at pinuntirya ako? Oo, isa siyang mandarangkal. Tumakas siya. Tumalon na lang siya bigla sa bintana nung nagsisimula ng bukan liwayway. At sakto naman na bumalik ka sa katinuan mo nung sumikat na ang araw. Kung ganun, ibig sabihin, buong magdamag lang ang talab ng kakayahan ng mandarangkal na yun. Pero ang tanong, bakit niya ako pinupuntirya? Paano niya kaya ako nabihag? Yun din ang tanong ko. Saka, sino siya? Uy, ate, ayos ka lang? Nanghihina lang ako dahil sa pagkaputol ng buhok ko. Manghuli kagad ako ng buhay na hayop para mapakain sa'yo. Sa ganung paraan, babalik na kagad ang lakas mo. Hindi, ayoko. Hindi, kailangan mo yun ate. Kailangan natin maging handa dahil baka mamaya balikan ka ng aswang na yun. Hindi mo malalabanan yun kung mahina ka. Kaya sumunod ka na lang sa akin ha? Hukom, pinaghuli nga ako ni Gabo ng asong ligaw na agad kong ang kinain sa may silong ng bahay. Dahil doon, bumalik na agad ang lakas ko. Pagbalik namin sa taas ng bahay, naabutan naman namin si Wilbert na nakabasag ng paso. Putlang-putla ang mukha niya habang pulang-pula naman ang mga mata niya. Parang hindi niya kami nakita dahil nagmamadali siyang lumapit sa may pinto. Akmang lalabas na siya noon pero pinigilan ko. Wilbert, saan ka pupunta? Kailangan kong puntahan ang asawa ko. Asawa mo? Ako ang asawa mo! Hindi ikaw ang asawa ko. Tumabi ka! Aray! Hoy! Huwag mo nga itulak si ate. Ano ba nangyayari sa'yo? Kailangan kong puntahan ang asawa ko. Magagalit siya kapag hindi ko nakain ang niluluto niya. Ano? Ako nga ang asawa mo, Wilbert. Ano ba nangyayari sa'yo? Bitiwan mo ako. Kailangan ko nang puntahan ang asawa ko. Wilbert, ano ba? Lumayo ka sa akin, hindi ko kayo kilala. Ano? Anong hindi mo kami kilala? Bumalik ka rito! Wilbert! Ate, nababaliw na yata yung asawa mo. Susundan ko siya. Sundan natin siya. Oh, sige ate, tara. Sinubukan naming habulin si Wilbert pero nahuli na kami. Napakabilis ng pagtakbo niya at nawala na siya sa aming paningin. Bakit bigla na lang nawala ang kuya mo? Saan kaya siya nagpunta? Napakabilis ng pagtakbo niya ate. Ibig sabihin, malamang malapit na siya sa pinuntahan niya. Pero saan kaya siya nagpunta? Ha? Ayun! Bukas yung gate ng bahay ng Glenda ate. Baka dun siya pumasok. Anong gagawin natin, Gabo? Di papasok tayo sa loob. Ano? Baka mahuli tayo. Sabihin mo baka mahuli natin sila sa akto. Hinahanap ni kuya kanina yung asawa niya, hindi ba? Baka dito na natin mahuhuli na may iba talaga siyang babae bukod sa'yo. Kaya tara na ate Judy Ann. Sige. Kahit na nag-aalangan ako, ay pumasok na kami sa bahay ni Glenda. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat dahil sa aking nakita. Pakiusap, bigyan mo ko ng isaw. Kakainin ko yung lahat. Huwag ka lang magalit sa akin. Hindi na nagiging sapat sa akin na kinakain mo lang ang isaw na hinahain ko sa'yo para lang masabi mo na ako pa rin ang tinuturing mong asawa dahil luto ko lang ang kinakain mo, Wilbert. Anong ibig mo sabihin? Pumayag ako na ako ang pumunta dito at iwan ko ang buhay ko sa lugar namin para makasama ka at para maging madali sa iyo ang relasyon natin. Sinabi mo pa na walang magiging problema kahit maghati kami ng isa mo pang asawa dahil ang sabi mo, mabait siya at tatanga-tanga. Huh? Niya yung mga yun ah. Kumilos na tayo ate. Huliin na natin sila sa akto. Wag. Ano? Bakit naman? Manatili na lang tayo dito. Pero ate. Sumunod ka na lang sa akin. Alam mo, Wilbert, hindi na nagiging sapat yun sa akin. Anong gusto mo gawin ko, Glenda? Pumili ka sa aming dalawa. Ikaw lang ang asawa ko, ikaw lang. Hindi na sapat sa akin ang mga salitang yan. Ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang. Gabo, umalis na tayo dito. Tara na. Ano? Wala pa tayong gagawin ate. Makinig ka sa akin, Gabo. Halika na, umalis na tayo. Dahil sa pakiusap ko,
pumayag na si Gabong umalis kami sa bahay ni Glenda. Nang makabalik na kami sa aming bahay, Ano ba ate? Bakit hindi mo pa sila hinuli sa akto? Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. Ano? Bakit? May mali sa Kuya Wilbert mo. Nararamdaman kong wala siya sa katinuan. Parang may pumipigil at nagdidikta sa kanya. Ano? Yan pa rin bang tinatatak mo sa utak mo ate? Rinig na rinig mong may relasyon silang dalawa. Nararamdaman kong may nagkokontrol sa kuya mo. Yan ba ang gusto mong paniwalaan ate? Gusto mo kasing isipin na hindi pa rin nagloloko sa'yo si Kuya Wilbert. Alam mong hindi malabo ang sinasabi ko. Dahil maging ikaw, naranasan mo yun kagabi, hindi ba? Nawawala ka rin sa sarili mo at hindi mo maalala nangyari. Sa bagay, may punto ka nga. Pero sabihin na nating may kumukontrol nga kay Kuya. Tao po! Tao po! Judy Ann, nandyan ka ba? Ate, may taong naghahanap sa'yo. Sandali, pupuntahan ko muna. Oh, Aling Rita, kayo ho pala. Bakit ho ba? Iniimbitahan ka ni Kagawad. Bakit ho? Ano pong meron? Kasi hindi mo ba alam yung balita? Na ano ho? Nakitang patay si Arman sa loob ng tricycle niya kani-kanina lang. Ho? Patay na ho si Mang Arman? Ay oo, nako, nakakatakot ang nangyari sa lalaking yon. Wakwak ang dibdib, mulat na mulat ang mata habang nakangangapa. Ay naku, Diyos ko. Kanina lang po nakita namin si Mang Arman sa may isawan at lasing na lasing. Pero teka lang ho bakit niyo ho tinatawag si Ate Judy Ann? At bakit ho siya kailangan ni Kagawad sa kasong yan? Nakuha kasi doon sa loob ng tricycle ni Arman, yung wallet mo. Ano ho? Wallet ko? Oo, kaya tatanungin ka ni Kagawad sa bagay na yon. Pinapasundo ka nga niya sa akin dahil sakto naman na nagpapataya ako sa barangay hall kanina. Sige ho, susunod ho ako. O siya, pumunta ka na lang doon ha? Sige ho, Aling Rita. Gabo, pupunta muna ako doon ha. Maiwan ka na muna dito sa bahay dahil baka bumalik ang Kuya Wilbert mo. Wala ka naman sigurong kinalaman sa pagkamatay ni Mang Arman ate, di ba? Bakit mo pa tinatanong sa akin yan? Siyempre wala. Hindi ko lang maiwasan ng magtanong ate, pasensya na. Hindi porket aswang na gumun ako, may kinalaman na ako sa pagkamatay niya. At dahil malinis ang konsensya ko, kaya kong humarap doon. Gusto mo bang sumama ako sa'yo ate? Paano ang kuya mo? Baka bumalik siya at madatnan niyang walang tao dito. Hayaan mo muna si Kuya Wilbert. Ang mahalaga muna ay ikaw. Baka ikaw pang masisi sa pagkamatay ni Mang Arman. Yun muna ang isipin natin. Sige, mukhang hindi ko rin to kakayanin na mag-isa eh. Ay, mabuti na lang meron pa tayong alibay na ibinigay kay Kagawad. Totoo naman kasi na nakasabay natin kagabi si Mang Arman sa may isawan. At baka doon nalaglag yung wallet mo at baka napulot niya. Baka hindi na niya naibalik dahil sa sobrang kalasingan. Mabuti na lang naniwala siya. At saka isa pa, malabo rin naman na gawin mo ang pagpatay kay Mang Arman dahil wala ka namang motibo para gawin yun. Tama lang na isipin nila na mga adik ang gumawa nun kay Mang Arman. Buti na lang at pinauwi na tayo. Ate, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Bakit tulala ka? Ano ba iniisip mo? Nakita mo ba yung katawan ni Arman? Hindi ba at hindi naman normal ang pagkamatay niya? Oy, napansin ko nga. Sabi pa nga nung isang tanod may malaking butas pa sa ulo ni Mang Arman. Yung bang iniisip mo kanina pa? Naalala ko lang kasi, hindi ba't nawalan na rin ng malay si Mang Arman dahil sa sobrang kalasingan kagabi? Kaya paano niya magagawang masimot yung wallet ko? Kung totoo man na baka nalaglag yun. Sa bagay, tama ka ate. Ano nang iniisip mo ngayon? Paano kung may gusto mag-frame up sa akin at magbintangan ako? Teka, parang posible nga yun ate. Judy Ann! Judy Ann! Oh, Aling Rita. Ano, galing ka na ba sa barangay hall? Oho, pauwi na nga ho kami. Ay nako, nakakaawa talaga ang sinapit ni Mang Arman Wala ng pamilya at kahit asawa, wala rin. Mukhang malabo tuloy na matukoy kung sino ang pumatay ron. Pinaglaruan nga raw ng mga adik, yun ang usap-usapan sa palengke. Yun din nga ho ang sabi ni Kagawad sa amin. Ay nako, wala sa katinuan ng gumawa nun. Pati daw pala ang utak. Wala. Ano ho? Pati utak?
Oo, nakakatakot na talaga ang mundo ngayon. O siya, mauna na ako ha. Maghahatid pa ako ng mga pataya ko eh. Sige ho, Aling Rita. Ingat po kayo. Ate, hindi nabanggit ni Kagawad na pati utak ni Mang Arman nawawala. Ngayon, mukhang alam ko na kung sinong gumawa nun kay Arman. Ha? Paano mo nalaman, ate? At sino yun? Siguradong inatake siya ng aswang na mandarangkal. Naalala ko kagabi, sinabi nung aswang na yun na sisipsipin niya ang utak mo nung humaling ka sa kanya. Kung nawawala ang utak ni Arman, isa lang ang ibig sabihin nun. Mandarangkal ang gumawa nun sa kanya. Kaya pala hindi normal talaga ang pagkamatay niya. Masyadong brutal. Teka, pwede rin kinuha ng aswang na yun yung wallet mo habang nakikipaglaban siya sa'yo kagabi. Tapos nilagay niyo yun kasama ni Mang Arman para ikaw ang mapagbintangan. Tama ka. Kumukonekta na ang lahat na nangyari, Gabo. Pagkarating namin noon sa bahay, hindi pa rin namin naabutan si Wilbert. Natanaw pa namin mula sa bintana na nagsisimula ng magbukas ng isawan si Glenda, na para bang wala lang ang nangyayari. Gusto nang pumunta ni Gabo para kumprontahin siya, pero ako lang ang pumipigil sa kanya. Pero nung sumapit ang gabi at wala pa rin talaga si Wilbert, at doon na kami nagpasya na lapitan siya. Kayo pala? Bibili ba kayo ng isaw? Sakto at wala na akong ganong customer. Mauuna kayo kaagad. Glenda, nasan si Wilbert? Ano? Si Wilbert? Hindi ba't asawa mo yun? Bakit mo hinahanap sa akin? Ang galing mo magmaang-maangan. Ha? Anong sabi mo? Kanina pa siya hindi umuuwi at alam namin na kinita kanya kanina. Nagkakamali ka. Wala sa akin ang asawa mo. Kung hindi kayo bibili ng isaw ko, umalis na lang kayo. Pwede ba? Huwag na tayo magtaguan pa dito. Ayoko ng gulo. Ibalik mo na sa akin si Wilbert, ang asawa ko. Paano kung ayaw niya nang sumama sa'yo? Eh di umamin ka na rin. Kabit ka ni Kuya Wilbert. Matagal ko nang nararamdaman. Pumunta ka lang ba talaga rito para makapagkamot sa sobrang kakatihan mo? Pati may asawa pinapatulan mo? Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na agad na hindi tayo magkakasundo. Hindi ko talaga gustong tabas ng dila mo. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, hindi ko gusto ang tabas ng tila ng kapatid mo. Teka, narinig ko na yan. Ikaw yung... Ate? Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Wala na rin naman siguro akong kailangan na itago pa sa'yo. Kaya sige, kung gusto mong makita si Wilbert, puntahan mo siya. Saan? Sabihin mo kung saan. Taga rito ka, di ba? Alam mo naman siguro kung saan ang lumang simbahan dito. Oo, sa may liblib na parang. Tama, doon mo siya puntahan mamayang pagsibol ng buwan. Sige, pupunta ako. Siguruhin mo lang na hindi mo sasaktan ng asawa ko. Sige, kukunin ko siya ng buhay sa'yo. Subukan mo lang. Gabo, tara na. Sige ate. Kahit gigil na gigil ako sa babaeng yun, ay lumabas na muna kami ni Gabo. Bumalik muna kami sa aming bahay. Gabo, siya yun. Anong siya yun ate? Siya ang kalaban. Yung kabit ni Kuya Wilbert? Siya yung mandarangkal? Oo, naalala ko yung sinabi nung aswang kagabi na hindi niya gusto ang tabas ng dila mo, kaya gusto kanyang tanggalin sa landas niya. Nung inulit niya kanina, dun ko na pagtugma-tugma. Kaya siguro nawala ako sa sarili kagabi dahil nahawakan niya ako bago nung gabing yun. Pinahumaling niya ako sa kanya. Tama. At kumpirmado ko na rin ngayon. Wala lang sa tamang katinoan ng Kuya Wilbert mo kaya ganun siya kumilos. At kung siya ang pumatay kay Mang Arman, ibig sabihin, gusto ka lang niyang idiin. Kaya kinuha niya yung wallet mo at nilagay sa scene of the crime. Siguro gusto niyang masolo si Kuya Wilbert. Tama. Kaya ngayon wala akong gustong gawin kung hindi ang bawiin ng asawa ko. Ililigtas ko si Wilbert. At syempre tutulungan kita ate. Kailangan nating maging handa. Sa pakikipaglaban ko sa kanya kagabi, masasabi kong malakas siya. May alam din siya tungkol sa aswang na gumon. Habang ako, kukonti lang ang alam ko sa kanya.
Ano bang pinagkapare-parehong kahinaan ng mga aswang? Hindi ba asin at bawang? Hindi ko naman magagamit na panlaban yun sa kanya dahil pangontra din yun sa gumon na katulad ko. Alam ko ate, pero kaya nga ako nandito, di ba? Yun ang gagamitin kong panlaban sa kanya. Habang ikaw, gamitin mo yung kakayahan ng buhok mo. Kapag lumiwanag yung buhok mo, masisipsip na ng katinuan niya at mawawala siya sa sarili. Hindi yun gumagana sa kanya, Gabo. Kaya nag-aalala ako na baka ikaw pa ang mawala sa sarili kesa siya. Kung ganun, nasa diskarte na lang pala talaga ang gagawin kong paghagis ng asin sa babaeng yun. Naisip ko rin, hindi mo ako pwedeng tingnan kapag nagliliwanag na ang buhok ko dahil mawawala ka sa sarili. Kaya iwasan mo yun. Pero iwasan mo rin na mahawakan ka ni Glenda dahil baka biglang mahumaling ka ulit sa kanya. Ibig sabihin, dalawa ang kailangan mong iwasan. Tama ka, naintindihan ko ate. Kaya maghanda na tayo. Magdadala ako ng maraming asin at bawang. Sige, maghanda na tayong pareho. Dumating kami sa lumang simbahan. Wala nang bubong sa simbahang yun, kaya tanging ilaw lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa lugar. Nakita ko si Wilbert na may takip ang bibig habang nakatali ang kamay niya sa gitna ng poste. Nakasalampak din siya sa sahig. Nagkalat din ang mga lumang upuan ng simbahan sa paligid. Nakita ko na nagulat si Wilbert nang makita niya kami ni Gabo. Ate, kung gagamitin mo pala ang pagiging aswang na gumun mo sa pakikipaglaban, siguradong malalaman na ni Kuya Wilbert ang tunay mong pagkatao. Wala na akong magagawa doon, Gabo. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang mailigtas ko siya. Ibig sabihin, hindi pa pala niya alam na isa ka ring halimaw? Yan na ba yung anyong aswang ng mandarangkal? Hubot-hubad? Walang ni isang saplot ha? Yan nga. Ganyan ang nakapatong sa'yo kagabi, alam mo ba yun? Ay, hindi na nga ako magtataka na talagang ginagamit nila ang ganda nila at hubog ng katawan nila para makapang-akit ng mga bibiktimahin. Hoy, magdadaldalan na lang ba kayong dalawa? Alam kong kinokontrol mo lang ang isip ng asawa ko. Alam kong hindi totoo na may relasyon kayo. Natipuhan mo lang ba siya kaya mo siya pilit na inaagaw, ha? Walang relasyon? Bakit hindi natin itanong sa magaling mong asawa? Tatanggalin ko ang takip ng bibig niya at hahayaan kong siya mismo ang magsabi kung sino ako. Julian! Wilbert! Wilbert, asawa ko! Umalis ka na! Umalis na kayo! Papatayin niya kayo! Totoo bang may relasyon kayo? Patawarin mo ako, Julian. Meron nga kaming relasyon ni Glenda. Nung pumunta akong Kapis para maging karpintero doon, nakilala ko siya. Nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ko sinabi sa kanya na may asawa ko. Kasi akala ko hanggang dun lang ang magiging relasyon namin. Dahil sa'yo pa rin naman ako babalik. Kita mo na ate, tama ako. Lahat ng sinabi ko tama. Hindi ka lang naniniwala sa akin eh. Julian, hindi ko naman akalain na susundan niya ako dito. Ibig sabihin, hindi totoong pinapunta mo siya rito para dito na kayo magsama? Hindi totoo yun. Pero yun ang sinabi ng kabit mo kanina. Ay, hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Basta, ang tanging alam ko lang, may nangyayari sa akin na hindi ko na matandaan. Ako ang may gawa nun. Gamit ang palipad hangin ko, nautusan ko siyang sabihin lahat ng gusto kong sabihin niya. Nagawa ko siyang utusan na pumunta sa akin. Kontrolado ko ang utak niya, kaya para siyang nasisiraan ng bait. Akala ko iiwan mo siya kapag nalaman mong ang asawa mo mismo ang nagpapunta sa akin dito. Sa katunayan niyan, akala ko talaga gagana pa ang isang plano ko. Akala ko mawawala ka sa landas namin dahil makukulong ka sa salang pagpatay sa isang taga rito sa inyo. Kahit ang totoo, ako naman talaga ang gumawa nun. Dinahuli na rin na ikaw ang pumatay kay Mang Arman at sinetap mo lang ang ate ko. Oo, ako nga. Mapapatay na rin sana kitang pakialamero ka kung di lang nakialam ang kapatid mo. Okay lang sana na makialam siya. Ang kaso, halimaw rin pala siyang katulad ko kaya may kakayahan siyang labanan ako. Anong ibig mong sabihin na halimaw din ang asawa ko? Ay,
Hindi mo nga pala alam. Lapitin ka nga siguro ng mga aswang, no? Ako na magsasabi. Aswang din ang asawa mo. Ano? Aswang si Judy Ann? Totoo ba yun? Oo. At wala kang karapatan na questionin ng ate ko dahil nandito siya para iligtas ka. Kahit na niloloko mo siya. Kung tutusin nga, ikaw naman ang dapat sisihin dito eh. Hahanap ka na nga lang ng kabit mo. Aswang pa. Tama ka rin naman sa sinabi mo. Agree ako dyan. Kung nagpakilala ka lang noon na may asawa ka at hindi mo intensyon na kunin ang loob ko, di dapat matagal ka ng patay dahil isa ka lang naman sa bala kong biktimahin. Pero nagustuhan na kita at napamahal sa akin. Binaliw mo ko, kaya handa akong iwan ang buhay ko sa kapis para lang masundan kita dito. Yun ang totoong nangyari, Judy Ann. Nabigla lang ako na nandito na siya. Natakot akong sabihin niya sa'yo ang relasyon namin noon kaya nakipagkasundo ako na hahatiin ko ang oras at atensyon ko sa inyong dalawa. Nangako ako na sa kanya ako lagi uuwi para kumain. Wilbert, alam mo bang aswang siya? Hindi. Pero ngayon na alam mo na, wala ka nang magagawa, Wilbert. Kailangan mo akong tanggapin dahil simula sa gabing ito, ako na ang asawa mo. Dahil papatayin ko lang naman ang tunay mong asawa. Isasama ko na rin ang kapatid niya. Mas mahiging ako na lang ang patayin mo. Dahil ako naman talaga ang punot dulo ng lahat. Huwag mong idamay ang asawa ko. Siya ang tunay kong mahal. Pagkakamali lang ang naging relasyon natin. Nagkamali lang ako noon dahil masyado akong naulila nang lumayo ako sa piling ni Judy Ann. Kaya naghanap ako ng iba. Pero siya talaga ang mahal ko. Ano? Akala mo ba makakatulong sa paghaba ng buhay mo mga sinasabi mo sa akin ngayon? Alam kong hindi makakatulong. Pero yun ang totoo. Si Judy Ann ang tanging mahal ko. Walang niya ka. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa kung uunahin kong putulin ang dila mo. Ipikit mo ang mata mo, Gabo. Pipigilan ko ng buhok ko ang dila ng babaeng yon. Sige, ate. Nahuli mo na naman ang dila ko. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo masasaktan ang asawa ko. Anong nangyayari sa'yo, Judy Ann? Bakit ang kapal at ang haba ng buhok mo at bakit gumagalaw yan ng kusa? Totoo bang aswang ka? Ano yan? Bakit nagliliwanag yung buhok mo? Bakit gumagalaw rin yan ng kusa? Pumikit ka, Wilbert, pikit! Huwag kang tumingin sa buhok ko. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Ano ba? Bitawan mo rin ang buhok ko, Glenda! Masyado kang madaya. Humahaba ang buhok mo at yan ang ipinalalaban mo sa akin. Bakit kaya hindi ka lumapit sa akin? Halika! Bitawan mong buhok ko. Gabo! Hinihila niya ako papalapit gamit ang dila niya. Nakapulupot na ngayon ang dila niya sa buhok ko. Hindi ako makaalis, Gabo! Ako nang bahala, ate. Imumulat ko ang mata ko pero bibilisan ko lang. Sige, bilisan mo! Hoy! Bastos na aswang na hubot-hubad! Bitiwan mo ang kapatid ko! Eto, tikman mong lasa ng asin sa mahaba mong dila! Hindi ako susulong! Eto pang bawang! Kainin mo ang bawang na to! Gabo, huwag kang lalapit sa kanya. Ibato mo na lang ang bawang. Baka mahawakan ka niya. Oo, ate. Ayos! Shoot! Sapul sa bibig! Kalagan mo ang kuya mo, Gabo. Hahawakan ko sa leg si Glenda gamit ang buhok ko at lalayo kami para maiwasan mo na makita ang nagliliwanag kong buhok. Sige, ate. Pipikit na ako ngayon. Kung ganun, mas lalong hihigpitan ang buhok ko ang pagkakasakal sa'yo para hindi mo na magawang ilabas ang dila mo. Ha? Sawa mo ako! Tayo ngayong dalawa magtutuos.
Akala mo ganun lang kadali yun? Hindi! Ano ginagawa mo? Bitawan mo ako! Gabo! Pumikit ka! Winawasiwas ng buko! Baka makita mo liwanag at sipsipin ng katinuan mo! Pumikit ka! Pumikit kayo! Oo, ate! Ngayon, nahagit na rin kita malapit sa akin. Parehas na tayo! Hawak na natin ang isa't isa sa leeg! Ano ba? Bitawan mo ako! Makasakalan tayong dalawa hanggat mamatay tayo pareho! Ano ba? Nasasaktan ako! Bumabao na ang kuko ko sa'yo. Hihintayin mo talaga na magpatayan tayo dito, ha? Ano to? Bakit yumayakap na sa buong katawan ko ang buhok mo? Ganyan nga, ate! Pigain mo pa siya ng buhok mo para mabitawan ka niya. Napakaulang ko na si Kuya Wilbert. Nakapikit kaming pareho ngayon. Nabitiwan na niya ako. Yakap-yakap na ng buhok ang buong katawan niya. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Ngayon, sa huling pagkakataon, Glenda, alam kong naging biktima ka lang din ng pagiging makasalanan ng asawa ko. Kaya ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Ako na ang makikiusap sa'yo. Tapusin na natin to. Tigilan mo na si Wilbert. Patawarin mo ako, Glenda. Hindi ko talaga gustong mahulog ka ng tuluyan sa akin. Tama na to. Tigilan mo na yan. Pero mahal kita. Pasensya ka na. Pero mahal ko ang asawa ko. Patawarin mo ako, Glenda. Sige. Teka, anong sige? Sige. Pinapalaya ko na si Wilbert. Sayong-sayo na siya. Sigurado ka ba dyan? Ate, Babalik na lang ako sa kapis. Magkanya-kanya na tayo. Salamat. Ayoko talagang umabot na patayin kita. Naiintindihan kita. Minahal mo lang si Wilbert. Sige, pakawalan mo na ako. teka ate. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Pakakawalan na kita ngayon, Glenda. Salamat. Salamat din, Glenda. Hindi kita makakalimutan. Pwede ba kitang mayakap kahit sa huling beses na lang? Oo naman. Lalapit ako sa'yo. Salamat at pinagbigyan mo akong mayakap kita, Wilbert. Salamat din sa pag-unawa na naging kasalanan ko sa'yo. Simula ngayon, itatama ko na ang kasalanan ko sa asawa ko. Salamat at binigyan mo pa ako ng pagkakataon na makabawi. Hinding-hindi kita makakalimutan, Glenda. Tama lang na hindi mo ako kalimutan. Dahil kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, wala rin makikinabang sa'yo! Hindi ka rin mapupunta sa iba! Ha? Ano? Sa puntong yun, Hukom, nakita kong nagyakap ang dalawa. Pero parang may mali. Parang hindi na makagalaw si Wilbert. Shh! Huwag kang maingay, Wilbert. Kailangan nating ipakita sa asawa mo na magkayakap pa rin tayo. Wala siyang kaalam-alam na nakabaon na ang kamay ko sa loob ng tiyan mo. Bitiwan mo ko. Gusto mo bang makita ang sarili mong bituka? Huwag mong kunin ang bidok ako. Wilbert! Ano? Wilbert! Eto ng bituka ng asawa mo, Judy Ann. Sayang, wala akong isawan dito. Iihawin ko sana bago ko kainin. Pero sige na nga, pwede na rin to. Gusto mo hati pa tayo eh. Wilbert! Hindi! Hindi na masyadong masarap tong bituka ni Wilbert. Pah! Walang lasa. Susunod ko namang kakainin ang utak niya. Papagapangin ko lang itong mahabang dila ko papasok sa bibig niya papunta sa utak niya. Walang yaka. Pinatay mo ang asawa ko. Oh, dahil mas gusto ko pang patayin si Wilbert kesa malaman kung mapupunta pa siya sa iba. Ano ko, tanga? Sinira niya ang buhay ko kaya dapat lang nasirain ko rin ang buhay niya. Papatayin din kita, Glenda.
Ano? Mas gusto mo pa rin na magtalo tayo? Na wala na tayong rason para maglaban, Judy Ann. Anong ibig mong sabihin? Wala na tayong pag-aagawan. Wala na tayong pagtatalunan na lalaki. Hindi ko siya mapapakinabangan at ganun ka rin naman. Kaya ngayon pa lang ang totoong katapusan ng pagtatalo natin. Ipaghihiganti ko si Wilbert. Ipaghihiganti. Bakit pa, Judy Ann? Niloko ka ng asawa mo. Niloko niya rin ako. Hindi ba't mas magandang ito na ang maging katapusan natin? At ganun-ganun na lang yon. Gusto mong pabayaan kita kahit pinatay mo ang asawa ko? Hindi. Lalabanan kita. Hukom, pinagapang ko ang buhok ko papalapit kay Glenda. Dahil sa bilis ng kilos ko, napulupot ko agad ang buhok sa buong katawan niya. Wala akong makitang takot sa mukha ni Glenda ng mga sandaling yon. Mas sinigpitan ko pa ang buhok ko sa leeg niya hanggang sa masakal siya at hindi na makahinga. Pati siya ay nagliliwanag na rin dahil sa pagsidhi ng liwanag ng buhok ko. Kung simpleng tao lang siya, baka nahigop ko na ang lahat ng lakas niya at katinuan niya. Nagsasayang ka na lang ng lakas mo. Wala na rin namang magagawa yan. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo pang ipaghiganti ang lalaking niloko ka lang naman. Dahil asawa ko siya. Hindi mo na siya mabubuhay pa, Judy Ann. Ate Judy Ann, tama na! Huwag mo akong pigilan, Gabo. Papatayin kong babaeng to. Sisip-sipin ang buho ko ang lahat ng dugo sa katawan niya hanggang kahit isang patak wala nang matira. Tama na, ate. Kasi medyo may punto naman siya eh. Sangahayin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na mababalik ang buhay ni Kuya Wilbert. Tapusin niyo na to dahil tapos na rin naman ang buhay ng lalaking pinag-aagawan niyo. Tama ang kapatid mo. Magkakasakitan lang din naman tayo pag nagpatuloy ang paglalaban natin. Hindi malabong may mamatay pang isa at sumunod kay Wilbert. Huwag kang magpaka-ipokrita, Judy Ann. Huwag mo na siyang labanan, ate. Tama na yon. Hindi na natin alam kung sino ang mananalo sa inyong dalawa. Ayoko mawala ka sa akin. Pero Bitiwan mo na siya, ate. Sige na. bitawan mo na ako. Biktima lang din ako. Hindi ako makahiga. Judy Ann. Ate, tama na. Sige na. Buti naman at nakinig ka sa kapatid mo. Wala nang saysay kung maglalaban pa tayo. Naipaghiganti ko ng sarili ko mula sa panluloko ni Wilbert sa akin. Habang ikaw, mapapanatag ka na rin dahil hindi ka na mag-iisip kung magagawa ka pa bang lukohin ang asawa mo kapag hindi ka nakatingin. Malay mo gawin lang ulit sa'yo ni Wilbert ang lukohin kapag minsan na naman kayong magkaiwalay. Tama siya, ate. Kaya tama na. Wilbert, asawa ko. Ate, tama na. Magluksa ka dahil namatay ang asawa mo. Pero isipin mo na baka bagong simula na rin to sa buhay mo, Judy Ann. Iiwan na kita. Ito na ang huling pagkikita natin. Siguradong hindi na magkukrus pa ulit ang landas natin. Pareho lang tayong naging biktima. Yun lang ang isipin mo. Ate, tanggalin mo na ang pagkagumon mo, ate. Lalapitan kita. Sige, lalapitan ko rin ang kuya mo. Nandito lang ako, ate. Tama lang ang naging desisyon mo. Buti na lang at naisipan ng babaeng yun na hindi ka nalabanan pa. Tapos na, ate. Tapos na to. Wala na ang Kuya Wilbert mo, Gabo. Wala na ang asawa ko. Yan na siguro ang karma ni kuya dahil sa panluloko niya sa inyo, ate. Yan na ang kapalaran niya. Magsisimula tayo ng bagong buhay, ate. Hindi kita iiwan. Ang mahalaga, buhay tayong pareho. Pero paano na? Paano natin ipapaliwanag ang pagkamatay ni Wilbert? Wakwakan tiyan niya at wala ang bitukan niya dahil kinain ni Glenda. Paano natin ito ipapaliwanag sa mga tao? Ganyan din ang naging pagkamatay ni Mang Arman, hindi ba? At mga adik ang tinuturo nilang gumawa nun. E di hayaan na lang natin silang gumawa ng ganung konklusyon. Malamang dun din naman sila aabot. Hindi ko kaya, Gabo. Hindi ko kaya. Alam ko, ate, pero nandito naman ako. Ahalagaan kita, ha? Sa araw ng lamay, kinausap pa ako noon ng kagawad namin para ipaalam sa akin na gagawin nila ang lahat
para mahanap ang salarin sa pagpatay ng asawa ko dahil naniniwala sila sa kwentong ginawa namin. Wala akong sinabi noon dahil alam ko naman talaga ang nangyari. Pinagluksa ko ng sobra si Wilbert hanggang sa may libing siya. Hindi ko na rin nakita pa noon si Glenda hanggang sa nagkasundo kami ni Gabo na balikan ang dating bahay namin dito sa probinsya kung saan nakatira kami noong buhay pa ang mga magulang namin. Hanggang ngayon, dito pa rin kami nanatili at tahimik na namumuhay ng magkasama ng kapatid ko. Hukom, Your Honors, simple lang ang buhay namin dito. Masaya at payapa. Doon ko napagtanto na hindi naman pala lahat ng laban kailangang ipanalo. May mga laban na pwede nating ipatalo, lalo na kung hindi na yun ang makakabuti para sa'yo. Maraming salamat, Hukom, at sa inyong lahat sa pakikinig at pagbabahagi ng aking kwento.